Sige mga tao, habang nagaganap ang teroristang pag-atake sa Bondi at dumarating ang mga balita, ito ang sinabi ni Anthony Albanese. Seryoso naming tinatanggap ang payo ng Asia. Ang Asia ay ang ahensya ng intelihensya ng Australia, kaya parang CIA o MI6 at MR5 din. Palagay ko sila ang nagbabantay sa loob at labas na banta. Seryoso naming tinatanggap ang payo ng Asia. Malapit kami nakikipagtulungan sa kanila. Regular din kaming tumatanggap ng mga update mula sa kanila. Nagbabala ang Direktor General ng Asia tungkol sa iba't ibang uri ng banta tulad ng anti-Semitismo at pag-usbong ng mga grupong ekstremistang kanan. Patuloy kaming malapit na nakikipagtulungan sa aming security agency. Napansin mo ba? Isa itong pattern. Binanggit ko ito para makita mo. Kilala ng Asia ang mamamaril sa Bondi. Noong panahong yon, na-brief ang punong ministro tungkol sa taong ito na nalaman nating kasama si Naveed Akram. Isa siyang Muslim na may lahing Indian. Kilala siya ng Asia. At kahit noon, hindi niya binanggit ang radikal na Islam, ekstremistang Islam, Islamismo o jihadismo. Di siya nagsabi ng kahit ano. Agad niyang inilihis at sinabi may ibang ekstremistang ideolohiya rin. Sa far-right na ekstremismo, hindi ito kasintindi ng ganitong uri. Malayo talaga. Oo, matindi man ang pananalita nila. Pagdating sa karahasan, nangingibabaw talaga ang grupong Islamismo o Islam kumpara sa ibang ekstremistang grupo. Pagkatapos nito, nagbigay siya ng maraming panayam, pero ni minsan hindi binanggit ang Islam. Lagi niyang inililihis ang usapan sa ibang ekstremistang ideolohiya. Pakinggan mo, nangyari lang ito kahapon. Muli siyang tinanong. Pero sa pagkakataong ito, may isang tao na tahasang magtanong. Binanggit nila ang radikal na Islam. Diyos ko. Siya ang timo na bersyon ni Kiyostama. Siya ay eksaktong kopya ni Kiyostama. Bilang matagal nang nagmamasid sa politika ng Britanya nitong 5 taon, nakita ko kung paano bumilis ang pagbagsak nito. Bagamat bumaba na ito simula nung pagpasok ng siglo, hindi pa noon ganun kakita ang mga sintomas tulad ngayon. Ipapakita ko yan sa inyo mamaya. Dahil kung gusto nating iligtas ang bansang ito, kung gusto mong mapanatili ang bansa, kailangan mong tigilan ang pagpapaloko sa mga politikong ito. Pakinggan mo ito. Sa tingin mo ba ang radical na Islam ang pinakamalaking banta sa panloob na seguridad na kinakaharap ng Australia? Pwede sana namin sabing oo. Dahil ang marahas na Islam o Islam na maaring maging marahas, depende kung anong salita ang gusto mong gamitin. Ang responsabil sa mas maraming pagkamatay dahil sa terorismo sa Australia kaysa sa ibang ideolohiya. Kamakailan, may mga sovereign citizen na pumatay ng 2 pulis at isa sa kanila ay nabaril din ng pulis matapos magtago ng 6 o 7 buwan. Yun lang. May gusto akong ibahaging nakakatawang kwento. Alam ko na ito noon pa, pero hindi ko ito masyadong nababanggit sa mga video ko. Ang pinakaunang teroristang pag-atake sa Australia ay naganap nung araw ng bagong taon noong 1915. Itinuturing ito bilang unang teroristang pag-atake noong unang panahon ng Australia. At hulaan mo kung sino ang gumawa nito. Hindi mga sovereign citizen, hindi mga puting supremacist. Dalawang lalaking tumugon sa unang digmaang pandaigdig ang umatake sa tren ng picnic na may mga sibilyan. Ang pananakit sa mga sibilyan dahil sa hindi nila gusto ang bansa na nagdulot ng 4 na patay at ilang sugatan ay kadalasang tinuturing na ataking politikal sa sariling bayan. Tingnan mo ito, sinasabi dito na dalawang lalaki. Sino ang mga lalaking yon? Mga Muslim na lalaki sina Mullah Abdullah at Gul Muhammad. Sangkot sa tren na may 1,200 nagpipiknik. Noong 1915, walang nagbago sa 200 taon at walang natutunan ang mga politiko. May mga kulturang hindi kayang ihalo sa kulturang kanduranin. Mga pagtatasa, isa yan sa mga isyong hinaharap natin. Pero gusto kong tugunan lahat ng banta. Agad kaming lumipat ng usapan at isinubo na sa kanya ang tanong. At sabi niya, isa yan sa mga banta. Pinapalabnaw niya ito. Binabawasan niya ang kahalagahan o antas ng banta nito at itinatapat sa ibang ekstremistang ideolohiya na malayo naman sa Islam. Isa ito sa mga isyong hinaharap natin. Pero gusto kong harapin lahat ng banta. Maging ito man ay ekstremistang pagbaluktot ng Islam na nagdudulot ng suporta sa ideolohiyang itinataguyod ng ISIS o kaya ay ang issue ng mga sovereign citizen na pumapatay ng pulis sa Victoria at Queensland.
Nababahala ako sa mga neo-Nazi na iniisip na ayos lang magmartsa sa ating mga kalsada na nakaitim. Walang pakialam kung natatakpan ng kanilang mga mukha at hayagang itinataguyod pa yon. Ang ilan sa mga bagay na ito ay hindi nabago. Si James Salim mula sa National Action ay nagtangkang patayin si Eddie Fundi ng African National Congress noong ako'y estudyante. Ako'y kandidato laban doon. Tingnan mo kung anong binabanggit niya. Bakit hindi niya nabanggit si Gul Muhammad mula 1,915? Bakit hindi niya nabanggit si Man Monas sa pagkubkob sa Lint Cafe sa Sydney? Hindi rin niya nabanggit si Navid Akram. Ano ba ang paghuhumaling na ito? Naiintindihan namin. May ibang ekstremistang paniniwala rin. Kung kaligtasan ng babae ang usapan, huwag isama ang ibang issue gaya ng aksidente sa kalsada o mga taong namamatay dahil sa sigarilyo. Hindi. Ang tanong ay espesipiko sa kaligtasan ng mga babae, kaya doon ka dapat magpokus. Hindi mo kailangan talakayin lahat ng panganib. Oo, namamatay din ang mga babae dahil sa paninigarilyo, kaya dapat din nating pagtuunan iyon. Hindi. Ang usapan ay tungkol sa kaligtasan ng mga babae sa konteksto ng karahasan sa tahanan. Yun lang. Pero kung tatanungin natin siya tungkol doon, sigurado akong magbibigay siya ng 1 oras na lecture dahil isa siyang kaliwang aktivista. Kasuklam-suklam na pasista sa Universidad ng Sydney noong 1983. Matagal na itong umiiral. May mga isyung lumala na at kailangan nating kumilos laban sa lahat ng ito. Hindi, walang pinapatay ang mga puting supremasista. Hindi ko sila pinapalampas. Pero ang banta nila ay hindi kasing tindi ng banta na dulot ng Islamismo. Bakit ko ito sinabi? Tingnan mo, ito ang Britanya. Ito ang araw-araw na Britanya. Tingnan mo, wala kang makikitang Briton. Siguro lang itong babae o ilan pa. Ipapakita ko pa sa iyo ang iba. Tingnan mo ito. Ganito ang magiging kinabukasan ng Australia kung patuloy kayong naniniwala sa cultural enrichment o sa diversity is our strength. Kung patuloy kayong maniniwala dyan, ganyan ang mangyayari sa Australia. Tingnan mo ito. May gumawa ng napakagandang video. Pasensya na. Hindi agad nagiging sibilisado ang mga kultura. Maraming henerasyon ng batas at kaayusan bago ito makamit. Sinasabi ko ngayon, mas sibilisado ang mga tao noong 1,000 naraang 50 kaysa sa kalahati ng mundo ngayon. Kabilang nga ang mga sibilisado at hindi sibilisadong bansa. Tingnan mo yan. Tingnan mo kung anong nangyayari sa ibaba at tingnan mo rin kung ano ang nangyayari sa itaas. Ang isang tao mula sa ikatlong mundo ay hindi basta-basta pupunta sa isang sibilisadong bansa at agad na magiging sibilisado. Hindi ganon kadali yon. Napansin natin na kahit ilang henerasyon na sa mga maunlad na bansa, ang mga taong mula sa ikatlong mundong kultura ay hindi pa rin nagiging sibilisado. Ang mga inapo nila ay hindi agad nagiging sibilisado dahil ang kanilang mga magulang at ninuno ay hindi dumaan sa parehong paglalakbay na dinaanan ng mga ninuno ng mga taong nasa itaas. Kinailangang supilin at bitayin sila, pati hatakin at hatiin. Kailangang mangyari ang mga bagay na ito noon mga nakaraang siglo para maintindihan nila ang halaga ng batas. Itong mga tao ay mula sa mga lipunang mababa ang tiwala. Kaya kahit ang unang henerasyon ng migrante ay nagpapasalamat at masaya sa magagandang trabaho. Hindi na nila kailangang habulin ng leon o kung anuman. Ewan ko. O kaya ay mapatay ng mga armadong grupo o kung anuman. Yung mga anak nila, sa hindi malamang dahilan, napanatili pa rin ang masasamang ugali ng kanilang mga magulang, tulad ng pagdura sa kalsada, pagnanakaw sa tindahan, at kung ano-ano pa. Bilang isang taong mula sa isang ikatlong mundong bansa, Pakistan, masasabi kong kahit magdala kayo ng 1,000,000 Pakistani, hindi sila magiging katulad ko. Mas mahirap ang buhay nila sa Pakistan kaysa sa karaniwang Aussie dito sa Australia. Nakakakuha sila ng gantimpala sa panlalamang at pandilinlang. Kaya kapag nakita mo ang mga Somali, iloloko nila ang lahat. Sa totoo lang, may katulad na scam din dito sa Australia sa ilalim ng NDIS, yung National Disability Insurance Scheme o kung anuman, basta yon. Hulaan mo kung sino ang nagnanakaw sa mga nagbabayad ng buwis sa Australia? Karaniwang pinaghihinalaan ay yung galing sa mga bansang mababa ang tiwala at hindi itinuturing na sariling bansa ang Australia. Iniisip nila, sila ang sumakop noon, kaya patas lang na gawin namin ito. Kahit na hindi naman ako sumakop ng kahit sino. Oh, hindi. Sila ang mga inapo ng mga Briton. Pareho lang din ang mga tao. Madali lang nilang bigyang katwiran yon. Ang hindi ko maintindihan ay hanggang kailan natin hahayaan ang mga politiko natin na lokohin kayo at sabihing, "Oy, kung hindi mo papayagan ito sa bansa mo, ibig sabihin, racist ka o bigot ka." Tingnan mo sila, ang mga kamangha-manghang Briton.
Wala kang makikitang puting Briton dyan. Nubos na kaguluhan. Iyan ang karaniwang pinaghihinalaan. Tingnan mo, isa lang ang puting lalaki at galit siya. Sinusubukan niyang hulihin ang isa sa gumawa. Mahirap patunayan ang ganitong kaso. Pero tingnan niyo yan mga pare. Ganito ang magiging hitsura ng Melbourne at Sydney. Sinasabi ko sa inyo, nakita ko yan. Una ko yung nakita noong 2017. Noon hindi pa malala, pero noong 2021, grabe na talaga. Nagpunta ako sa ilang lugar sa London. Nakita ko ang Birmingham, nakita ko rin ang ilang bahagi ng London, gaya ng East London at Ilford. Sabi ko, Diyos ko, ano ba nangyayari? At naisip ko agad ang pinakamasasamang suburb ng Melbourne. Pumasok sa isip ko ang Faulkner, o Noble Park, o Sandown Park, o Footscray. At sabi ko, yung mga suburb na yon, wala talagang katulad sa nakita mo lang ngayon. Mula noon, lagi ko nang binabalaan na mangyayari ito sa Australia. Mangyayari ito sa Australia. Nangako si Anthony Albanese na ngayong taon, babawasan natin ang bilang ng mga imigrante. Hulaan niyo kung anong nangyari? Noong 2025, pinakamadami ang pumasok na migrante sa Australia sa kasaysayan nito. Sila ay walang kakayahan o hindi tapat na walang pakialam sa kagustuhan ng mga Australiano. At iniisip ko ito mga kaibigan, 2 modelo na lang ang natitira. Oo, bumababa ang bilang ng mga ipinapanganak. Kailangan natin ng mas maraming nurse. Kailangan natin ng mas maraming social care workers. Kailangan natin ng mga manggagawa at wala tayo nito. May 2 paraan para tugunan ang problemang yan. Una, lahat tayo ay kailangang akuin ang gastos nito. Tulad ng mga Hapon. Alam mo, ang Japan ay lumiit na mula pa noong huling bahagi ng dekada 90. Bumababa ang kanilang populasyon taon-taon at mabilis silang tumatanda. Kailangan din nila ng mga care worker, staff sa ospital, nurse, mga tagapag-alaga ng matatanda, lahat ng iyon. Kaya nagbukas din sila. Sa 5 taon, napansin nilang nagiging marumi na ang dating malilinis na kalsada ng Tokyo. Ang mga Hapones ay kilala sa kanilang disiplina, sa kanilang pagiging magalang, at sa kanilang pagiging tradisyonal. At bigla nilang napagtanto, teka lang, niloloko na tayo. Kaya ang sabi nila, hindi na, tama na, bumalik na kayo. Magkakasama tayo rito. Ang ating mga tao, ang ating kultura, ang lumika ng problemang ito ng hindi pagkakaroon ng mas maraming anak. Kaya haharapin natin ito sa loob ng ating bansa. Yan ang isang paraan ng pagharap dito. Hayarin natin yon. Sige. Alagaan mo ang matatanda mong magulang habang kaya mo. Sige. Pero kung hindi natin kayang gawin yon, sabihin na lang natin na hindi natin kayang gawin yon. Kung ganon, hindi na natin kailangan magdala ng mga tao mula sa ikatlong mundo, kasama buong pamilya nila at kaugalian, at hintayin na maging basurang lugar ang Australia, tulad ng ipinakita ko kanina. Clapham o Ilford o Silangang, London o Birmingham o Manchester. Hindi kailangan gawin yon, pwede gamitin ang formula ng gitnang silangan. Magdala tayo ng mga manggagawa, lalaki man o babae. Kailangan natin ng mga babae para sa pag-aalaga ng bata o sa pag-aalaga ng matatanda. O kailangan natin ng mga lalaking manggagawa para sa ating industriya ng konstruksyon. May kakulangan sa lahat ng industriya, sinasabi ko sa'yo. Marami sa mga problema natin ay dulot ng kakulangan ng lakas tao, lalaki man o babae. Hindi ko alam kung ano na ang tamang tawag na yon. Human capital? Papasukin ang mga taong yon gamit ang pansamantalang visa, 5 taong visa. Hindi nila pwedeng isama ang kanilang mga pamilya. Bigyan sila ng patas na sahod para maranasan ng kanilang pamilya sa third world na bansa ang magandang pamumuhay. Posible ito. Kung ang manggagawang Pakistani ay napapadala ng $2,000 o $3,000 sa pamilya niya sa Pakistan, mag-inhawa ng buhay nila doon sa halagang $3,000. Huwag ninyo silang alukin ng pagkamamamayang Australian na parang candy lang. Alam na natin ang masamang epekto ng madaling pamimigay nito. Nakita na natin ito. May solusyon mga kaibigan. Pero hindi mangyayari yan habang may mga tulad ni Anthony Albanese na takot kundinahin ang masasamang ideolohiya na naipasok natin dito kahit hindi sinasadya. Noong dekada 50 at 60 maiintindihan pa siguro dahil hindi pa natin alam noon kung gaano kasama ang Islam at ang ideya ng multikulturalismo. May mga tao nag-i-integrate at hindi. May mga umasa na mag-i-integrate sila. May ilan na nagawa pero hindi lahat. Oo, nag-aalala ako para sa Australia dahil nakita ko nang darating ito 5 taon na ang nakalipas. At noon pa ako nagbabala. Namulat ako nang makita ang England, sa totoo lang. Hindi ito pinagmulan ng kultura ng Australia dahil noon malinis ang mga kalsada doon. Wala tayong ganyang drama noon. Pero naging mas kapansin-pansin ito matapos ang Oktubre 7, 2023.
Dapat magising tayong lahat dahil dyan.